Hindi lang sa Visayas at Mindanao, marami tayong isla. Meron din dito sa Luzon. Diyan nga lang sa katabi ng Metro Manila na Quezon Province, merong natatanging isla, ang tawag dito, Cagbalete. Ang mga puno ng balete madalas nababalot ng mga kwento ng hiwaga. Kaya naman, pinangingilagan, kinatatakutan. Paano na lang kung may isang isla na may mga puno ng balete? Pero ganito naman kaganda. May puting dalampasigan na hinahampas ng malinaw at bughaw na tubig ng karagatan. Paraiso talaga. Matatakot ka pa? JMJSN! Ito ang isla sa probinsya ng Quezon na ang pangalan hango sa mga puno ng balete na nagkalat noon sa lugar. Island hopping tayo sa isla ng Cagbalete. 4 hanggang 5 oras ang biyahe mula Quezon City. Mararating ang Sabang Port sa bayan ng Mauban. Dito, maaring sumakay ng bangka sa halagang 100 pesos. Hindi ka tutubuan ng uban sa paghihintay dahil humigit kumulang 1 oras ang biyahe sa bangka. Habal-habal ang pangunahing transportasyon dito. Pero ang ganda ng natatanging isla ng Cagbalete, mas masisilayan sa inaalok ditong island tour. Ang isa sa mga must na puntahan, ang Yang In Sandbar. Ang taga Baguio na si Brenda, dito naisipang maglamyerda kasama ang kanyang pamilya. Pasado 9:00 ng umaga dumating sina Brenda. Mataas pa ang tubig, kaya naghintay at naglublob muna sila. Makalipas ang 1 oras, nagpakita na ang buo at puting-puting sandbar. Ang hinihintay namin talaga itong sandbar. First time ko po na makakita ng sandbar. Happy at nakakasatisfy. Pwedeng mag-selfie, lalo na kung hindi pa katirikan ng araw. Hindi ko in-expect na may ganito pala dito sa Cagbalete. Cagbalete Sandbar is the best. 30 minuto naman na sakay ng bangka, mararating ang isa pang tila kakaibang isla na gawa sa bato, lumilitaw kung low tide. Ito ang Dasi Rock Formation. Tagutom noon. May sumadsad po ditong barko, sabi ng matatanda. Punong-puno po siya sa sako ng harina. Binagkakain po sa mga taong iba, binibinta pa. Naresolba po ang tagutom. Sa gitna ng tila malawak na disyerto ng bato, makikita ang tinatawag nila ritong bonsai. Hindi po talaga lumalaki o napuputol kahit sa sobrang lakas ng bagyo. Mga century old na rin po. Yun nga lang, pahirapan ang signal ng cellphone dito sa Cagbalete Island. Wala ring mga ATM. Pero may 20 mga resorts. Pagpunuan, pwedeng makitira sa ibang residente. Homestay. 10,000 po ang up and down. 30 to 35 ang kasya na tao. Ang parenta po namin, 300 per head po isang tao. Meron ding mangilan-ngilang resorts na nag-aalok ng water activities katulad ng water bike. Started last year. Nag-isip kami ng ano ba yung unique na pwedeng water activities. Ang bagong kasal na sina Cyrus at Rogeline dito sa Cagbalete piniling mag-honeymoon. Dapat sana kami Palawan. Inaisip din namin, siyempre malayo at medyo mahal din naman. Dito, sinabi niya na sulit para ka rin nasa Palawan, Boracay. Nung ako'y nakapunta, talagang ako'y napawaw. 200 pesos ang bayad kada oras sa water bike. Hindi lang daw nila nakita ang ganda ng dagat ng Cagbalete. Nakapag-exercise pa. Nakakapagod pero enjoy. Ang
probinsya ng Quezon, sagana rin sa puno ng nyog kung saan may madalas daw gumagapang. Isang klase ng alimango na madalas makita sa mga buhangin malapit sa puno ng nyog. Ang tawag nila rito, kuray. Hinuhuli ito gamit ang patibong. Susuot dito. Pagkasuot dito, lalabas yung kuray. Ang masarap na sentensya rito, tininghing kuray. Yung tininghi ay pagluluto na ginagamit yung coconut meat. Tapos nilalagay nga yung taba ng kuray. Manamis-namis siya na may halong alat. Ang Quezon Province, kilala siya sa lambanog in general. But here in Mauban, marami kaming sasa. Yung lambanog, it's from coconut. Yung nipanog, gawa siya sa sasa. Ang bayan ng Mauban sa Quezon, tanyag din sa makasaysayang heritage sites katulad ng San Buenaventura Church na mahigit 376 years na ang tanda. Pwede itong isama sa inyong bisita iglesia ngayong Semana Santa. Kung ang mga Hapon may tinatawag na onsen o hot springs kung saan pwedeng maligo, ang mga tiga Mauban merong public bath o pampublikong paliguan na itinayo noon pang 1725. Sa labas, parang ordinaryong bahay. Hindi halata na mahigit 300 years old na ang tanda nito. Ito pa rin po yung mga original niya na ikinabit noong taong 1810 na adobe sa dingding. Napakatibay ng estruktura kasi dumana ang World War II. Nakailang lindol na rin dito sa bayan ng Mauban ay hanggang ngayon ay buhay pa rin siya. Ang loob ng public bath may hugis octagon na tangke o imbaka ng tubig. Para sabay-sabay na makaigib at makaligo ang mga tao. Sa dingding, parang may mukha ng tao, kamukha raw ng kanilang mga ninuno, ang mga katutubong dumagat sa bibig ng estatwa. May lumalabas na tubig noon. Hanggat maaari ay hiwalay babae sa lalaki. Ginagamit din itong lugar para makakuha ng mga sariwang inumin sa panlaba. Isa sa mga nakaligo dati rito, ang 82 anyos na si Nanay Carmen. Dito ako naliligo sa tayong ito dahil ito ay malapit sa amin. Malinis at malamig daw ang tubig noon, galing sa batis. Sa pulbata pa dito na ako lumaki sa paglalaba dito na naliligo. Wala kang bayad dito. Dati kaya dito napunta ang mga tao, walang gripo pa neon. Idineklara itong important cultural property ng National Museum. Sa kapanahunan ng Hapon, naging taguan siya o pamarilan ng mga Hapones. Taong 1999-2000 na mawala yung current ng water dito ng Bagyong Milenyo. Natabunan niya yung kanal at dumami yung bahay sa taas kaya hindi na natin makuha kung nasa na yung pinakang main source niya o hindi nadaanan ng tubig. Sa mga nais po na magbakasyon at makita ang Cagbalete Island, ang advice ko, magpabook ng mas maaga. Alaga pa rin yung kapaligiran namin. Ngayong bakasyon, huwag nang magpabebe. Planuhin na ang bakasyon sa isla ng Cagbalete. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.